So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan natin tong article nga po ng dating kaibigan ni dating Pangulong Duterte na si Melvin Matibag na tinawag niya pong nilulu itong si Sara Duterte. Okay. So ito yung article niya, no? So sabi dito, ex-Duterte admin ex-success VP Sara claim on 2022 presidency, Luni delusional. Okay, so delulu. Actually, ginamit niya yung word na yan, no? So, mga kababayan, no? Sa hindi lang po nakakakilala kay Melvin Matibag, so ano muna tayo? Background check muna tayo, no? So, si Melvin Matibag po ay, ito pakita ko sa inyo, no? Ito. So, noong 2022, mga kababayan, no? Na-appoint siya for the second time ata to eh. Okay? On the appointment of Attorney Melvin Alvarez Matibag. Okay? So, wait lang ah. So sabi dito, okay, Malacanang confirms the appointment of Attorney Melvin Alvarez Matibag as acting cabinet secretary. Attorney Matibag has proven his managerial capabilities and qualification throughout the positions he has held in the various institutions, including National Transmission Corporation. So dati rin pala siyang nasa NTC. Okay, oo. PDP Laban, Manila International Airport Authority, Laguna Lake Development Authority, among others. So mga kababayan, ito po yung mga posisyon po ni Melvin Matibag nung siya po ay nasa Gabinete Panidigong. Pero eventually mga kababayan, lahat po ito ay tinalikuran niya dahil nga po sa pagiging ganun nga po ni Sara Duterte. So ito and then si Melvin Matibag din po ay dating ito nabalita ito no October 20, 2023, di ba? Sabi dito Matibag quits Rodrigo Duterte chaired PDP Laban. Okay? Lawyer Melvin Matibag resigned as Secretary General. So ano pala siya dati, no? Secretary General pala siya. Mataas pala yung posisyon nito sa PDP Laban. Oo. Lawyer Melvin Matibag resigned as Secretary General of PDP Laban, the political party chaired by former President Rodrigo Duterte. Matibag in a letter to Duterte cursed through the PDP Laban National President and Palawan Representative Jose Pepito Alvarez, said he was leaving his post grateful to the former president but did not specify the reason of for his resignation. So ngayon mga kababayan, no, actually na-content ko na to si Melvin Matibag dati. So ang nakikita po nating rason kung bakit nga po na nag-resign at umalis ito sa kampo ng mga Duterte is yung mga maisog rally. Hindi po pabor itong si Melvin Matibag sa mga maisog rally. At syempre, bukod nga po doon is na-appoint po yung asawa niya sa gabinete ni PBBM. Okay. So ngayon mga ka-streetwise, no, pag-usapan natin itong article ni Melvin Matibag kasi napaka-sense sobrang sobrang senseful, okay, ng article ni Melvin Matibag. So dito, tingnan niyo So ang pinupunto po ni Melvin Matibag, yung sinabi po ni Sara Duterte na siya po dapat ang presidente noong 2022. 'Di ba? Sinabi ni Sara yan 2 weeks ago. 'Di ba? Sara Duterte 2022 presidency was mine already. Sinabi ni Sara yan. So, sa hindi lang po nakakaalam at hindi pa nakakapanood, ito yung sinabi ni Sara para mas nakakainis. Sige. Presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero No? So sabi niya lahat daw ng tao sa kanya na hindi ako hindi ako sa iyo eh. Ayoko nga sa iyo eh. Sabi ni Sara, 'di ba? Wag na natin panoorin 'to kasi malamang alam niyo na 'yan eh. So sabi ni Sara dito na siya na raw dapat ang presidente noong 2022 kasi lahat daw po ng tao sa kanya na. Pati din po yung what they call this yung ah lahat ng tao sa kanya na pati daw po yung survey is pabor sa kanya. So boba po talaga ito. Boba po talaga ito kasi una sa lahat mga kababayan, ako ayoko talaga kay Sara since before. At ako hindi po ako naging DDS, 'di ba? 2021 pa lang mga kababayan, ayoko na kay Sara eh. Lalo na nung lumalabas yung pangalan niya sa survey, ayoko sa kanya. Oh, na-predict ko na po talaga na boba po talaga ito. So ngayon, ang magandang mag-debunk dito,
si Melvin Matibag. So basahin natin yung article niya. Kalakihan natin, no? Para maganda. Yan. So ang sabi dito ni Melvin Matibag na dati pong madikit po kay dating Pangulong Duterte, sabi niya dito okay, sabi niya dito, okay, Lawyer Melvin Matibag, who served as cabinet secretary under President Rodrigo Duterte, ridiculed the statement of Vice President Sara Duterte that the presidency was hers during the 2022 election, but she only gave it away as she had better things to do. Okay. So sabi niya dito, her statement does not quite match what was happening on the ground at that time, he said. 'Di ba kasi si Sara po kasi ano 'di ba, spoiled brat po 'yan. Alam naman po natin na 'pag spoiled brat po talaga, ang nakikita lang po nito is yung mga bagay na gusto niya lang makita. Yan po yung spoiled brat O sabi dito he said Duterte had to team up with Ferdinand Marcos Jr. in order to form a stronger team against Leni Robredo. Actually, totoo naman 'yun. And then actually totoo talaga 'yun. Kung hindi sila nag-team up ni Sara Duterte tsaka ni PBBM nun, talagang matinding laban po talaga 'yon. BBM versus Leni. Malamang hindi ganyang ka-landslide sa tingin ko lang yung magiging senaryo niyan. Tingin ko lang correct me if I'm wrong kasi opinion ko lang naman 'yun Sabi dito so sabi ni Melvin Matibag, ito daw po yung reality. Okay? The reality of the 2022 elections doesn't quite align with Sara Duterte's loony version of events. The Marcos Duterte alliance wasn't from an act of her generosity. It was a cold, calculated political marriage, he said. Oo. Kasi mga babayan, no, ito aminin man natin o hindi, ang reason lang naman talaga kung bakit nagtandem yung si PBBM at saka si Sara Duterte para manalo. Hindi, honestly, ayun talaga yung point dito Para sure win na po talaga. Well, hindi naman masama yun kasi naman politika po yan. Pero ayun po talaga yung ibig sabihin nun. Tama si Melvin Matibag dito. Yung sinasabi ni Sara na, ay, ako na dapat yung presidente. Hindi nga yun Kaya nga kayo nagtandem para sure win na kayong dalawa. According to him, the race would have been three-way fight. Totoo to. Between Marcos, Duterte, and Robredo had the Sara Duterte run for the presidency. Okay. So, there was no certainty about who would have won as all three had solid black support. Totoo to. Totoo to. To claim that she gave away the presidency is delusional. Sara political base, while formidable, wasn't enough to assure a solo victory. The alliance wasn't a favor to BBM. It was necessity for her. At best, it was reciprocity, nothing is owned. So walang utang na loob dito. Tama si Melvin Matibag dito. Walang utang na loob si PBBM kay Sara kasi mga kababayan, 'di ba? Actually ito yung talaga nakuha ko Kung tumakbo si Sara Duterte bilang presidente, malupit ang laban po talaga 'yon. Malupit ang laban po talaga. Isipin mo loyalista versus DDS versus Dilawan. Matinding laban 'yan. At hindi po natin alam kung sino mananalo diyan sa tatlo na 'yan. 'Di ba? Loyalista, DDS, Leni Robredo, Dilawan. Ulitin ko Loyalista, DDS, Dilawan. Naiwan DDS. So hindi tama dito, tama. Kasi hindi natin alam. Posible na kung tumakbo si Sara bilang presidente noong 2022, posibleng manalo si Leni. Posibleng manalo si Leni. Posible rin manalo si PBBM. 'Di ba? Posible rin manalo si Sara. Tingin ko hindi. Kasi at least kasi si Leni nagsasalita. Si Sara, si PBBM magaling sa interview. 'Di ba si Sara lang po talaga hindi, 'di ba? So makikita po talaga yung weakness ni Sara Duterte from the start ng election pa lang kasi nga po hindi nagsasalita, kung magsalita man kabobahan. Ang sarap siraan ni Sara Duterte nung election. Actually, yung point dito mga kababayan, maraming galit sa akin ng mga Dilawan hanggang ngayon. 'Di ba? Marami pa rin pong galit sa akin. Marami pa rin pong galit sa akin ng mga Leni Robredo supporter nung election pa. Hanggang ngayon galit pa rin sa akin. Pero ang point ko dito, election 'yun. Batuhan po ng putik 'yun.
At mga kababayan, kung si Sara po ang tumakbong presidente noong 2022 at magkalaban sila ni PBBM, ang sarap babuyin ni Sara. Honestly, mas madali po siyang siraan kaysa kay Lenny. So continue natin 'tong article 'no, napaka-fruitful kasi nito, eh. And then sabi pa dito, okey, Matibag also said that even if Duterte got more votes at her running mate, Marcos, as her supporters like to point out, this is no big deal because they run for different position. Ayan po ang alam niyo mga kababayan, kita niyo ang galing ni ano, 'di ba? Ang galing ni Melvin Matibag dito. Ito kasi yung pinagkakalat ng mga bobong DDS, eh. Sabi ng mga bobong DDS na, "Hindi, eh, yung boto ni Sara Duterte 32 million lang, eh. Ay, yung boto ni Sara Duterte 32 million, kay Bangag daw 31 million." Hindi po issue 'yun. Tumatakbo sila sa different position, 'di ba? Oh, tandaan natin mga kababayan, hindi po lahat ng mga DDS ay bumoto kay Bongbong. Yung iba po sa kanila mga gago, nag-isko. O pero yung mga PBBM supporter, yung mga Bongbong Marcos supporter, yung mga solid na yan, nagsara yan. Ako nga, nabudol din ako eh. Nagsara din ako eh. Ako rin, nagsara din ako. Kasi nga po, siya yung piniling katandem ni PBBM noon. Oh, well, ito yung consequences po ng unity team na ginawa ni Presidente Marcos. Na sure win mo nga yung pagka-presidente, nagkaroon ka naman ng sinto-sintong vice presidente. Oh, that's politics. Politika po yan. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan po kabulok ang sistema ng Pilipinas. Oh. Sabi pa dito, Duterte's opponents were weaker compared to once Marcos faced. Totoo to. Totoo to. Mas malakas yung kalaban ni PBBM kumpara kay Sara. Totoo yan. Oh. He wondered if Duterte has realized that she wasn't ready for he wondered if Duterte had realized that she wasn't ready for the presidency at that time and cited her current performance as vice president to support his position as opposition. Di ba? Nakakatakot kasi ito mga kababayan. Actually, niligtas po tayo ni Presidente Bongbong Marcos sa matinding dilubyo kung si Sara po ang naging presidente noong 2022. Well, kung si Lenny, medyo okay lang sa akin kung si Lenny. Di ba? Kung si Lenny okay sa akin, walang problema kung si Lenny maging presidente. O, di ba? Pero kung si Sara, patay tayo dito, di ba? Oh, from her answer from her uninspired stint at the debut to her office of the vice president becoming a theater of the absurd. Complete with fictional characters like Mary Grace Piatos, Sarah has demonstrated a flair for lies, fabrication, non-competence, he said. O mga kababayan magkano po yung confidential fund ng presidente ngayon? 2 billion. O isipin mo yung 2 billion po na yan, kung si Sara Duterte po ang humawak ng confidential fund na yan, patay tayo dyan. Oh. Malamang hindi lang Mary Grace Piatos yung yung lalabas. Marami pa, 'di ba? Oh. Sabi pa dito, okay. He further said that her outbursts and tantrums, iyakin ka pala when pressed to the wall show that she does not have the mental aptitude and fortitude to be president. Totoo yan, no? Totoo yan. Mentally, hindi po talaga ready si Sara. At ewan ko lang kung 2028 kung ready na siya. Mukhang hindi pa rin, no? Kasi mga kababayan, kung spoiled brat ka na nung una, spoiled brat ka na hanggang tumanda. Depende na lang kung gusto mo magbago, 'di ba? 'Yun, kung tatanggapin ni Sara Duterte na talagang spoiled brat siya, mahina ang kokote niya, 'yun posible pero mukhang hindi naman gano'n eh. Oh, Filipinos should be grateful that she did not run for president in 2022, he said. Indeed, Sara Duterte presidency might have redefined the Lulu leadership, bringing mental disorder to Malacanang and social disorder to the country. Puta, intindi nito, no? Di ba? Sabi dito,
Kung naging presidente daw po si Sara Duterte, malamang nagkaroon po tayo ng isang mental disorder na ano, mental disorder to Malacanang. Ay naku, ewan ko lang 'no. 'Yan, so yung mga kababayan 'no, so i-share ko lang 'tong ano, itong article na 'to kasi, kasi kung ako magsasalita tungkol dito, wala na, eh, kasi ano ako, eh, vlogger ako, eh. Sara Duterte critic ako, eh. Pero 'pag ang isa pong tao, isang abogado na ano, na, nagsalita at dati pang malapit na kaibigan ni Duterte, big deal po ito. At tandaan po natin 'no, itong si ano pala, si Melvin Matibag ang alam ko siya rin po yung nag-file ng hindi, ng disbarment case kay Harry Roque. Ayun pagkakaalam ko, eh. Okey. So yun mga ka-streetwise 'no, so diyan po sa Team Replay, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa article nga po ni Melvin Matibag. So kayo ba, agree ba kayo dito sa mga sinabi niya o hindi? So yan 'no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay, siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.